Hi Leo, ito na po ang inyong reading. Mid-month of August, mid-August na tayo. 2026, kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Kamusta kayo Leo? Nandito pa rin naman tayo sa inyong mga birthday season. Kamusta ang inyong mga nagdaang kaarawan? Or magba-birthday pa lang ba? Happy na? Birthday pa? Ayan. Naway naging masaya kayo sa inyong mga paraan. Leo, kuha tayo ng guidance ha. Ano nga asahan nyo ngayong mid-August? Guidance? Message? Leo energy para sa mga taong maring makapakinig po nito. Guidance advice. Anong kailangan marinig may tumalon? 5 of Cups. Moving forward yung energy kasi nag+1 kayo. Yes, or looking forward kayo sa mga pagbabago, ganun ba? Leo, anong kailangan nyo pang marinig? Queen of Cups. Add lang tayo. The Star. Any guidance? King and Queen of Cups. Papasok na natin yan. I-operate na natin yan. Balance yung approach. Okay. Biglang, may ilang laban. Ace of Cups. Add muna tayo ha. Napakasipag yung death card. Marahil meron akong kailangan i-mention talaga astrologically kasi meron tayong darating. Kanina ko pa na-share live po tayo. Darating na full moon. Actually, lunar eclipse. End of this month. The death card, di kailangan katakutan liliman. Full moon kasi is about endings. The death card is here. Endings for new beginnings. Something will end. So something else can begin. Yes, meron mang magtapos. Di kailangan laliman yon. Isang indikasyon lang yan. Naka-reverse the death card. Patuloy raw kayong dumaraan sa transactions. Okay, personal transformation since nag+1 nga kayo. Kino-confirm lang tayo. Kapag, tapos na yung ganitong edad, nag-add na kayo ng isa pang numero. Ganito lang yan. Okay, sa Vice of Law, I see new chapter sa inyong buhay. New beginnings, new page. Or ito'y maring kusan yung nararamdaman ngayon. Leo, may mga pagbabago kayo na gusto nyong gawin pagdating sa inyong life. Ganun ba? Physical, mental, emotional, or even spiritual, financial, lahat na. Tayo ay general message. Pero katabing-katabi, ito sobrang mag-a-apply. Maybe kailangan na nating ma-share din to sa inyo. Astrologically, ang full moon na ito ay magbibigay din po sa inyong mga 8th house of finances. Ito, dito natin ipapasok kasi nagsabay silang tumalon, 6 of Pentacles. So, reversal yung energy natin every time. Leo, pwede itong higit na mag-apply sa iyo mismo, or sa ilang tao sa inyong paligid. I feel may pagkatuto dito. Maaring merong yung maturity or may conclusions, realizations, may learnings na pwedeng umangat kung saan kayo mag-iiwan ng higit na energy or magbibigay ng higit na enerhiya na may patungkol po sa pera. So, ito kasi So, malawak ang pwedeng ipaangat Heart Death card. I-claim natin 8th house kasi is connected to other people's money. So, napakalawak ni 8th house. Anything connected din po yan. Kung mas magiging practical tayo, kung meron kayong mga bangko or ilang loans or reversal, kung merong pagkakautang sa'yo or kayo mismo, i-claim natin na ito'y may pagtatapos. Matatapos. Okay, but I feel lang kasi parang kaakibat nito ay yung ilang struggle. Pero sabi ko nga sa inyo,
May solusyon-resolution kasi bangko rin yung 8th house eh. Connected yan sa someone pwede nyo malapitan. Okay, an expert, professional, consultant, financial advisor, maging bukas kayo dyan. Kung talagang medyo may ilang, if ever mag-resonate po, na medyo may ilang struggle tayong nakikita dito. Pero ang kagandahan, mapupunan ang ilang kakulangan. Hindi lang siya maring maging madali. Yung proseso, so ano kailangan gawin? Sabay. Sabi ko nga, sasabay lang tayo. Wala kang control, wala tayong control sa kung anong pwedeng ipaangat ng ilang tao sa paligid, kung ano yung direksyon o itatakbo nung, more on sa money, sa akin nakikita dito, bumagsak kasi si Six of Pentacles, pero ikaw, ganito lang to, I feel na meron kayong pagkatuto. Kumbaga, maaari kasing merong umangat dyan na lessons na kung kanino kayo higit na magtitiwala, baka merong magliwanag na halimbawa lang naman ito, katotohanan na maaring hindi hindi okay na all out kayo sa isang sitwasyon or posisyon, relasyon. Kung paano kayo magbigay, guys. Kasi kita niyo, pakita natin sa live. Six of Pentacles, naka-reverse. So, dapat lang nag-reciprocate yung energy. Kung ano yung kakayanan yung ibigay sa yung financial or kahit sa simpleng enerhiya nga lang marapat lang na kayo rin ay napapahalagahan or na may give and take ba? Okay. Ganun yung energy. Alam ko may hugot, no? Pero other messages, kung hindi yan mag-apply sa inyo. Kasi money, guys, it can be unexpected for some, so stay flexible po. Na out of the blue, merong unexpected expenses or bills na napaka-normal din ito. Pero aking ulitin, si 8th house, may solusyon dyan. May resolution. Ang kailangan lang natin minsan ay papaangatin ng boses na hindi magiging problema sa inyo ngayon bilang si Mercury. Ida-double check ko lang, baka mali si Moon siya. Check natin nasa si Mercury. Alam ko nasa inyong sign ito ngayon. Yes. Nasa inyong sign. Mercury is all about communication, expression. So be communicative. Paangatin yung mga power of voice nyo. Magtanong, lalo kung ang kaakibat po ay investment, financial. Ayan. Oo. Maganda po ha. Nakikita ko naman ito. May mga offer, opportunity, positive possibilities, new beginnings, ito yung new chapter with the death card. At the same time, kailangan lang mas maging aware kayo kung saan kayo higit na maglalabas ng enerhiya this time. Lalo kung may mga pinagdaanan na kayong struggle sa money. Na parang, teka lang naman, dapat hindi agad-agad all out kayo kung paano kayo magbigay kasi si King and Queen of Cups ay narito. Andito yung inyong mga compassionate heart. As a Leo, hindi pa man yan ma-realize, pero kayo ay may malaking puso. Ayan. Si Moonshag, pusod lang. Cherries. Yes. Heart of the Zodiac ang mga Leo. Pero this time, kasi si King of Cups, eto ka, napakasipag din yan kanina pa. Hindi kayo magpapalunod doon lang sa emosyon. Kailangan maging practical din kayo. Or dito tayo sa kumbaga take a reality check na ang buhay ay weather, magtitira rin para sa sarili. Save for the rainy days. Okay? May ilang concern lang po kung nakikita pagdating sa inyong mga kaperahan. Or kung meron kayong inaasahan na para bang nadidelay or parang hindi dumarating sa pagkakataon na dapat ganito, ganyan. So, may ilang kadahilanan ha. Paangatin ang boses, magtanong, get more information. Yun lang. Sabi ko nga, it could be unexpected, a surprise, or minsan masashock pa kayo sa mga balitang ito, pero hindi nyo kailangan laliman. Stay balanced. Kayo na itong higit na maging bigger person sa situation if ever mag-resonate ito for some. As long as yung puso nyo ay narito at pagiging totoo, practical lang din po. Wala kayong dapat ikabahala. Okay?
Yes, ganito yung energy. Si Jupiter. Marahil kailangan kong mabanggit ito. Planet of Abundance, good luck. Still currently nasa inyong mga sign. Until next year yan, guys. Oo. So, yung money, income, since ito yung nagbibigay din dito, hindi kayo mawawalan. You will be financially covered sa mga obligations na to. If ever, minsan wala tayo ng control sa mga sitwasyon, pero andito, I see na manlalaban kayo. Okay. The star naka-reverse. The star is still the star. Kahit naka-reverse, stay positive lang po. Of course, manifestation card, hindi lang ito yung ma-manifest sa mga tala. Pero higit, syempre pa, sa kanya, samahan ng patuloy na dasal. Maybe kailangan ko ding mabanggit. Energy ni Aquarius. Double check nga natin. Yes. Aquarius is in the 11th house. Tama ba? Mali. Ano daw yun? Mali si Moonshot. Si Mars pala ay nasa mga Cancer na. Lumipat na. Kanina ko pa naman mention, pero nakalimutan agad, kulang sa kape. Planet of Energy Action. Ito na pala ay nasa inyong mga 12th house. Leo. Siguro kaya may pagka-low-key. Sino mga nagba-birthday ngayong mid-month na Leo? I feel yung celebration ay may pagka-private lang, tahimik ng higit. Kumbaga, parang gusto niyo lang munang mapag-isa, mapagnilay. Moving forward yung energy, lalo kung meron kayo pinagdadaanan, financial, emotional, physical, si 12th house kasi, andyan na rin lahat. Even spiritual, the death card ay narito. Very reflective yung energy. Or meron ba kayong pinapahilom? Or may ilang projects, secret projects kayong inaasikaso kasi si 12th house, connected yan sa behind the scenes. Parang dito lang kayo sa behind the scenes, sa camera, sa likod ng camera. Parang may mga tinatrabaho kayo, yung mga laban, ito yun. Yung ilang laban na tanging kayo lang ang nakakaalam. Yes, ganun yung energy. Parang nagiging secretive, mysterious yung inyong mga aura ngayon. Pero regardless, Leo in general, okay, I feel hindi nyo pa man ito ma-realize minsan kahit or kahit ayaw nyo naman sa spotlights. Pero parang very intriguing yung energy nyo kasi, okay, napupuna kayo. Mahirap kayong hindi mapakinggan rin. Again, Mercury, planet of communication, nasa inyong sign. So, show up, guys. Pero syempre, hindi nyo naman kailangan agad-agad sundin si Moonshot. Pero magandang pagkakataon ito to showcase, patuloy na paangatin yung capabilities nyo, yung kakayanan nyo. Huwag pagdududahan yan. Maybe, syempre, meron pagkakataon na gusto nyo lang munang mapagnilay, mapag-isa. Ganyan eh. Alin yun? Minsan, madalas ganyan pag nagba-birthday, no? Nagiging emo. Ayan, nagiging emotional, conservative. So, damahin ang kailangang damahin. Review, reflect yung buhay, especially itong mga nakalipas na pinagdaanan nyo sa inyong life. Ito yung umaangat. Okay, syempre samahan ng patuloy na dasal as I mentioned, guys. Ano mang pinagdadaanan nyo, especially if mag-resonate yung ilang messages, yung ilang laban na ipinaglalaban at kinakapitan, tuloy lang. Okay, ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig mid-August, mid-month of August 2026. Mensaheng gabay lamang po, Leo.